Good morning, Hong Kong! Ibulo natin ang mga ingredients. Ayan, so dito tayo ngayon lalabas. Dito sa tabi ng restaurant na to, nakainan na din natin yan before. Sakto lang, hindi super lambot. Merong malaking view. Dito din. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, andito po ngayon tayo sa Bangkok, Thailand. And nabasa niyo naman sa title, pupunta po tayo ngayon again sa Hong Kong! So if ever kung nagtataka kayo, bakit tayo babalik sa Hong Kong? So syempre, alam naman natin, ang Hong Kong ay mahal na mga Filipino travelers. And I have decided na gumawa tayo ng updated na travel guide for this year 2026. And aside from that, we're planning din na dito sa series na to, ipapakita ko sa inyo na kung saan pwede tayong mag-day tour sa Macau from Hong Kong. Like, aalis tayo ng morning, then uwi tayo ng gabi, ganyan. And pupuntahan din natin yung mga ibang famous na tourist spots at meron tayong mga i-discover na mga restaurants, shops, and other places sa Hong Kong. Okay? Ngayon, samahan niyo ako and let's go. Ayan guys, so andito ngayon tayo sa BKK na airport. If ever nga po pala, kung kayo po ay bago pa lang dito sa channel, ako nga po pala si Ivan De Guzman at nagpo-post po ako ng iba't ibang travel guide all around the world. Okay? So meron tayong travel guide sa Asia, sa East Asia, sa Europe, sa Oceania, sa South Asia, at sa susunod na mga panahon ay gagawa na rin tayo sa ibang kontinente pa. Okay? So make sure to subscribe para updated kayo dahil nag-upload tayo daily or every other day. Okay? Ngayon, let's go! Dito guys tayo ngayon sa row C and D dahil dito yung Thai Airways. Saan ba yan? Ay, grabe, walang pila yung Thai, ano? Nakakatuwa naman. So, mag-self-service check-in na lang tayo. Dito na guys tayo, napakaaga nating dumating. So, ito yung flight natin. So, TG602 to Hong Kong. And, tignan nyo naman, 18:10. So, basically, parang 6:10 yan. And, andito na tayo, 16:47 pa lang. Tagal tayo mag-aantay. Takot tayo malate. While waiting, konting kwento lang guys. Kasi baka mamaya nagtataka kayo, bakit nandyan sa Bangkok si Ivan pero walang lumabas na vlog? So, usually kasi diba, nagpa-vlog tayo kahit may work trip ganyan. Kaya lang ito kasi, napaka-fast facing. So, kaya po tayo nandito sa Bangkok is because meron tayong work trip with GCash at kasama natin ang ating friend here na si Maki kasi ang content or parang campaign na yun is parang bestie trip. So, basically, panoorin nyo na lang sa platforms ni GCash sa social media yung lalabas na content about that. And ang saya, mga underrated spots yung mga pinuntahan. And babalik naman tayo dito sa mga susunod na buwan sa Thailand at pupuntahan natin yung mga underrated spots na yun para ma-vlog ko. Kasi ang hirap guys, may production kasing kasama na team. So basically, merong videographer, may director, ganyan. So nakakahiya na mag-vlog, magsingit-singit ng vlog. Ang fast-facing. So ang haba ng sinabi ko, share ko lang sa inyo yun. And thank you so much kay Gcash for this wonderful opportunity. Ang saya actually. And babawi ako sa inyo Gcash. Kasi di ba nga, hindi nga ako may mga natanggihan tayong offer nila last year. So, ngayon, ito, this year, pangako yan, okay? GCash, alam mo yan. So, ngayon naman guys, is papakita ko sa inyo yung mga konting naging kaganapan na clip, then diretso na tayo. Habang naghihintay lang ng, flight natin, okay? Kung hindi kayo interested, skip nyo na lang yung part na yun. Here's the white water! Cooking time! Cooking time guys! Thai cooking class. Oo nga pala, we're here with D. Maki Santos. Ayan. I'm sure sawa na kayo sa kanya. Massage like this. Ay, wow! Massage. Kasha ba yung kamay ko? Kasha siya ngayon. Sa dampa, hindi. Okay, so kailangan nating lamutake. Sabi ko, now it's time lalamok sa akin. Lalamutake. Mali pala. Yes! Ayan. Nakatas na siya. Then squeeze. Gusto ko yung mga spills natin, hindi siya nakaka-aesthetic. Yes. And then squeeze. Sabi nila yun. And put the dry meat in here. And now I'm going to put the sugar and salt in this one and stir. Chop na tayo ng lemongrass. No, we are not going that way. Naka-budget lang vlog kasi ano ba? Yes, but it is too. Okay, so magluluto na kami guys. Ano ba yung luluto natin ngayon? Our first one is, what's this? Tom Yum. Tom Yum Gung. Gung is trim.
the Tom one yum. that gives the taste. The best. Usually, ito naman kapag kaluto mo, masasarap ako. Pad Thai and Som Tam. So guys, this place is called White Lotus. So in the end, we fold our own White Lotus flower. Look at mine. Ganda, diba? Comment down below if maganda. Okay, ngayon. Tingnan niyo yan kay Ivan. Papa-edit out ko yan. Pakita mo. Edit out mo. Show it. Show it. Ang cute. Cute siya. Pinaghirapan ko to. No, with love to. Pasok na tayo. Hong Kong. So guys, di ko na vlog pero na-deplane tayo kanina because may technical issue yung aircraft natin. So actually 6 PM yung flight. So basically, ano na ngayon? Wait. 9:22 PM na. Napakatagal ng delayed actually. But yung mga ganong klaseng scenario, tinatanggap naman natin yun because of para sa safety din natin. So, in short, naghintay lang tayo. Walang binigay na parang compensation or what. Kasi yung mga friends natin na kasama natin dito sa GCash is merong binigay sa kanila si Pal. Na-delay din sila eh. So, sa atin wala. Touchdown, Hong Kong! So, guys, dito na ngayon tayo. Hindi na ako nakapag-vlog during the flight kasi masyado na tayong napagod. And also nga pala, ay, di ba na-delay tayo? So, basically, yung ating proseso, hindi yung parang tulad dati, nasasakay tayo ng train, sa express train, ganyan, or what. Pero, meron tayong option na gagawin ngayon, which is ang mga night buses. So basically, mayroon kasi dito mga bus na madaling araw nag-ooperate at doon na tayo ngayon sasakay. Hindi na tayo sasakay sa kung saan-saan pa man. Meron kasing mga option iba tulad ng taxi, ng Uber, ng train, ng bus na normal, ganyan. Pero iba-iba yan. Pagka yung bus na normal and also kapag yung train ay merong time. Usually, yan, na-explain ko sa inyo mamaya. And ngayon, since it's already 1:50 AM, hindi na natin yun pwedeng gawin. And yung ano naman, yung taxi and also yung Uber and also yung private transfer, pwede yung gawin yan. Kaya lang, medyo expensive side siya. So, kung meron kayo extra budget at kung gusto niyo na convenient, yun yung may isasuggest ko sa inyo. Pero ngayon, gusto kong i-reco yung night buses naman. Kasi hindi pa natin siya na-experience. Isa sa rason yun. At pangalawa sa rason ay mura. Budget siya. Okay? Let's go. Kunin na natin yung maleta natin. Yan. Konti na lang guys yung laman. At ang swerte natin because yung mga kasabay natin na galing Bangkok ay mga Chinese nationals. I mean, from mainland China. Kaya meron silang parang extra ano doon? Meron silang specific na counter doon. So tayo lang yung dumating. Ayun na, tingin nyo, maleta na lang natin nandito. Yan. This maleta is from World Traveler. Grabe, binat na binat siya yun. Ang dami kasi nating mga nakuha sa mga trip natin recently. Bago tayo lumabas ay lalabas ko na muna yung ano. Kasi guys, usually, di ba kapag ka nagta-travel tayo, may dala tayo na transport card, depende kung saan yung lugar. So ito, dala natin tong octopus card natin. May laman yan. And dala pa natin yung Singapore dito eh. And may laman na rin to na mga coins at paper bills from the country na pupuntahan natin. So ayan, ang dami pa natin natirang Hong Kong dollar. So mag-ano tayo, maglalaman tayo dito kasi for sure wala na siyang laman. Turuan ko kayo kung paano mag-reload sa octopus card. So if ever yung octopus card po, ito po yung transport card dito sa Hong Kong. So ito yung parang Beep card, EasyLink, ganon, and Easy card. Okay, let's go. Ito na tayo sa arrivals hall. Grabe, walang katao-tao. Hindi ganoon kalala yung tao ngayon kapag ka madaling araw. At ang daming sarado, oh. Sarado yung mga stalls, sarado yung mga booth dito. Grabe. Pero to be honest, alam nyo, medyo masaya ako at some point na na-experience natin to. Kasi wala naman tayong itinerary sa first full day natin. Because, alam nyo yun, yung parang kapag ka merong mga kababayan tayo dyan na midnight din yung arrival, kasi parang hindi pa natin na-experience siya recently, is ito yung gagawin nyo para makatipid kayo. Tingnan nyo guys, kapag ka 2 o'clock, bukas naman yung 7-Eleven. Pero yung mga ibang restaurant, sarado siya. Ah, ito, bukas siya guys. Itong nag-iisang restaurant na to, Hong's o Hong's Delicacies.
So nagsaserve siya ng mga soup or congee, ganon. Dito tayo maglo-load guys. Ayan, sa machine dyan. Wait, dito na lang sa side. Saan ba? Sige, dito tayo sa dito. Tignan nyo, sarado pa dito yung yung MTR. Kasi nga, madaling araw. And if ever, kung on a budget talaga kayo, ang gawin nyo na lang, kung gusto nyo, pwede kayong magstay naman dito sa airport. Kasi meron dito mga nagstay. Ayan, dyan sa side na yan, and dito may nagstay. So, pwede magintay na lang kayo dito ng paumaga. Tapos, mga before lunch is ang gagawin nyo, mag-explore na kayo ng city center doon sa Hong Kong, and mga bandang 2 p.m. yun lang yung check-in time nyo. Kaya lang tayo kasi ang ginawa natin, nag-book tayo ngayon ng hotel like a day before nung mismo talagang official na parang araw para kahit paano may mapagstayan tayo. Hala guys, out of service. Grabe. Check nga natin kung magkano pa yung laman itong octopus card natin. Sana may 30 pa. Oh my god, ang dami pa palang laman, 183. Kaya pa yan. Pwede pa tayo makadating sa city center niyan. Nakalimutan ko na kasi kung magkano yung laman last time nitong octopus card natin. Ito guys kasi accommodation natin, itong Attitude on Granville. So kapag kasi search natin dyan, merong night bus, which is ito siya, N21. So 2:30 yung next ride. 2:32 actually, and 2:04 pa lang, so medyo matagal pa hintayin natin. Then meron siyang 32 stops. So ang 32 stops na yon is ito, daming 32 stops, 1 hour and 16 minutes actually. Then baba tayo sa Cameron Road, Nathan Road, then walk ng 3 minutes, 210 meters, Attitude on Granville na. Okay, yan yung pangalan talaga, ya, Attitude on Granville. Actually nagre-research tayo na pwede natin pagstayan muna. Actually one night lang tayo dito. So nakita ko to, sabi ko ay ang budget niya parang pwede siyang pagstayan. Kasi guys, ang nabook ko originally na hotel natin is 19 onwards. 19, 20, 21 at 21, 22, 23. Kasi plano ko nga talaga is magre-review tayo ng mga hotel again. Tulad ng ginagawa natin dati. Kaya lang nakalimutan ko na 18 nga pala yung flight na binook sa atin ni GCash, which is kung napanood niyo yung mga previous clips, 18 nga pala siya. So 18 at 19, wala tayong hotel. Bala ko sana magbubook na rin tayo ng one night dun sa Park Hotel, which is yung official hotel talaga natin sa series na to. Kaya lang ang mahal na. Nung nakita ko, oh my god, 10,000 per night na. Kasi parang last minute booking kasi hindi ko nga naisip na gano'n yung mangyayari. So ngayon, nag-check ako ng nearby accommodation na malapit dun sa hotel natin na Park Hotel. Yun yung nakita ko, Attitude on Granville. Though papakita ko na din sa inyo yun. Ngayon guys, sasabihin ko na sa inyo yung info na mga pwede nyo malaman, na mga mode of transportation na pwede at hindi nyo pwedeng sakyan kapag dadating kayo ng 12 a.m. hanggang siguro mga 4 a.m. kasi 5 o'clock is pwede na kayong yung mga normal operations, okay? So, number 1, yung usual na sinasakyan natin, yung Airport Express train. Ito yung fastest para makapunta dun sa city center, 24 minutes lang from here. So, first train ng Airport Express is 05:54 a.m. And yung last train naman from airport to city is 00:48, which is before 1 a.m. So, ganun po ang oras. Tapos, kunyari, kapag magmi-midnight, is medyo hindi na siya possible ngayon sa atin kasi 2 o'clock na. So, wala na tayong magagawa doon. Pangalawa, guys, yung mga public airport buses, hindi siya 24 hours. Pero meron mga yung N21, ganyan na mga bus, which is pwede tayo doon. N11, meron ding mga ganyan. So, yung atin, ang sasakyan natin again is N21 naman, papuntang Tsim Sha Tsui. Okay? And next guys, ang pwede nyo ding sakyan is yung mga taxi and ride hailing. Yun, available siya 24 hours. Syempre Uber, ganyan, medyo pricey. So papakita ko sa inyo yung presyo papunta dun sa hotel natin sa Tsim Sha Tsui kung magkano naman yung presyo para makita natin. Pero for sure, mahal siya. Tapos, yung isa naman, private transfer at shuttle. Ito yung mga usually na mga binubook sa Klook kapag family at meron mga kasamang senior citizen because of convenience. Okay? And para magawa nyo yung mga public transportation ganap dito, even yung night buses, dapat may laman yung octopus card nyo. And sa ating sitwasyon, ngayong pong madaling araw, out of service yung mga reloadan ng octopus card dito. Hindi ko alam kung natapat lang sa atin na out of service siya pag madaling araw, pero make sure din sana kung meron kayong previous trip, sana may laman yung octopus card nyo. Kasi kung kunyari wala siyang laman, tapos ngayon pa lang kayo magre-reload, walang choice. Kasi wala hindi tayo buti na lang, meron pa tayong $180 plus. Ayan, tinitignan ko kung magkano yung Attitude on Granville na price. So, tignan nyo kung magkano. UberX, 227.60 Hong Kong dollars.
So, good for 4 packs lang yan. Paano kapag kapamilya kayo? O, 332.14 Hong Kong dollars na. And actually, meron lang discount yan. Paano kung wala pang discount? O, di ba, ang original price niya is 277.60 Hong Kong dollars at yung Uber XL naman is 407.14 Hong Kong dollars. O, di ba, medyo pricey siya actually. Pero, kung tutuusin, parang 17 pesos din yun. So, sayang din naman, di ba? So, wala naman tayong gana. Pwede naman tayo mag-emote sa bus para ma-experience natin. Diba? Ayan. So, dito tayo ngayon lalabas. Dito sa may train, may bus, and may taxi to city. Okay, let's go. Let's go sa labas. Let's go sa labas. May nakita ako guys. Naka-indicate dito yung mga night buses na schedule. Hintayin natin. So, ayan. Again, Airport Express, diretso. Kapag ka taxi, left side. Kapag ka naman bus, right side, okay? Tingnan nyo nakalagay, beware of touting activities. Ayan na. Guys, i-pause nyo. Para makita nyo yung schedule. Ayan, pero pipicturean ko din. Ayan, Night Express buses. Pinicturean ko siya kasi ang bilis. So, $39 lang yung babayaran natin kasi N21 tayo sasakay. So, meron palang NA20. Pero ang sinasabi ni Google Maps sa sa N21, $39.3 siya. 12:50 AM siya nagra-run hanggang 4:50 AM. 'Di ba? Doon nalabas na tayo, guys. Dito siya. Ang lamig, mahangin, nakakatuwa. Ang huli natin dito sa Hong Kong, init-init. Ang lamig, guys. Like nagdala tayo ng jacket, parang okay din sa ating hindi na mag-jacket. Sakto lang yung lamig niya. Tignan nyo guys, may screen dito na LED. Tapos sa yellow zone tayo. And N21. Ay, 23.8 pala. May NA21, magkaiba. So sa N21 kasi tayo sasakay. So 23.8 lang, mas mura. Mas mura pa pala yung pamasahe natin. O diba, mas nakamura pa tayo. So ito po yung available pa yellow zone. So N11, papunta siyang Central. N21, papunta siyang Shim Sha Tsui. Tapos NA21, papunta siyang Tai Kok Tsui. So via Mongkok siya. Okay? So 2:16 AM na. And again, Monday, January 19. So ang temperatura po ngayon ng January 19 ay 17 degrees Celsius. Okay, let's go. Bali itong N21 is dito siya sa right side. NA21 ba? Medyo malabo yung mata ko. NA21 pa yan. Hindi tayo doon. Iba. Hindi ba tayo pwede sa NA21? Parang feeling ko pwede tayo. Kaya lang ayoko magmagaling utos ni Google Maps sa N21 tayo. Let's trust the application. Kasi minsan pagka nagmamagaling tayo sa mga application na ganyan, naliligaw lalo. Ito na yun sa NA21 eh. Di ba pwede dito na lang tayo guys para makaalis na tayo? Wala magta-transfer pa kasi kapag ka NA21 eh. N21 talaga. Yun talaga pinaka-convenient for us na option. Straight na to. Ayan. Dito yung N21. Sa side na to. Dun siya. Ito guys, so tignan nyo. Ito yung mga payment options na tinatanggap nila. So, pwedeng Alipay, pwedeng Samsung Pay, Visa, Mastercard, Octopus. Pero syempre, dito tayo para sure. Alam nyo guys, ang saya sa feeling kasi puro Pinoy kasama natin. Dito. Meron kasing flight from Manila going here. So, puro Pinoy pag ganitong oras. Dito tayo guys sasakay. N21 via Mongkok nakalagay. Tignan nyo, nakalagay dito yung mga night bus na option eh. So, line na to. N21 saka N21A. Ayan guys, nakasakay na tayo. Walang ganong tao. And actually, double decker yung bus, di ba? Dito na tayo sa baba kasi para nakikita natin yung maleta natin. So, ito po ang ating ginamit. Octopus card. Pwede nyo rin gamitin yung Gcash card if ever. Okay? Or Alipay. Bahala kayo kung anong convenient option for you guys. Buksan natin ito para makita natin yung view. Ito na guys. Konti na lang. So, 3 stop na lang. Ito na tayo. And dito tayo baba sa Cameron Nathan Road. So, tingnan yung oras. 3:47 AM na. Binabang ngayon tayo guys ng N21 na bus. And ngayon maglalakad na tayo ng 2 minutes going sa ating hotel. Bale, okay dito. Tingnan nyo, walang katao-tao guys. Anong oras na? 3:52 AM na. Malapit na tayo guys. Naalala ko dito tayo kumain. Walang katao-tao. Ay, Jollibee, hello. Ayan, ayun yung Mira Place.
Ngayon lang tayo dumating sa Hong Kong at naglakad-lakad sa street ng 354. Dito pala located yung Attitude Granville. Dito sa tabi ng restaurant na to. Nakainan na din natin yan before. Hindi natin napapansin kasi ang liit lang ng sign. Sana naman, ang pinagdasal ko ngayon ay 24 hours yung front desk dito. Hindi yung self-check-in ng atake. Ay, feeling ko naman 24 hours. Ayan. Okay. Attitude Granville. Okay, let's go in. Yeah. Welcome. Bienvenue. Granville. 5th floor yung check-in. Okay. So, tingnan nyo. Dito lang din yung Anytime Fitness. Pero tayo sa 5th floor tayo. Okay. Gusto ko bila. Okay. 5th floor. Ayan. Ayun. Anytime Fitness. The Pearl. Mabasa to kung ano yan. So, good morning, Ivan. Ala ka pang tulog. Ikaw din na nanonood. Baka wala ka pa rin tulog. Hotel reception. Wait lang. Finally, ito na tayo. Check-in time. Ito guys, itsura dito sa hotel reception. Meron pa vending machine. Tumatanggap sila ng octopus card. Ayan yung itsura. Those staff only. Meron silang pa computer dito. Pwede nyo gamitin, no? Lounge yan. Diba? Guys, so tayo ay na-assign sa 12th floor, 1201. Ayan, check out 12. So matulog na tayo para masulit naman natin. Ito yung password ng wifi, sort of it. Sayang lang, though expected ko na parang mga bandang 6 p.m. onwards tayo makakapag-check-in. Pero hindi yung to the point na aabutin tayo ng 4 a.m. na mag-check-in. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 hours lang tayo pwedeng magstay dito at matulog. Pero okay lang, diba? At least makakapagpahinga tayo. So ito yung itsura ng mga room. So 1201. Saan yung 1201? Dito. Ayun. Pinakadulo. Buksan natin. Wow. Na natin. So malubong po sa atin ang ating muka dyan. Pag muka, merong salamin. Guys, hindi ko in-expect. Ang ganda at ang laki ng room for its price. So, quick room tour tayo. Ayun yung pinakapintuan. And nakalagay na itong pinaka-keycard. So, kanina pa umaandar yung aircon. So, tingnan nyo naman, naka-18, kaya tuwa tayo. So, dito merong full-length mirror. Tapos ito agad yung toilet na bubungad sa inyo. And spacious siya. Ayan yung itsura. Kakaibang klase yung design. Hindi pang karaniwan dito sa Hong Kong. And ayun yung mga towels. Tapos, ito po yung itsura ng sink. Diba? Iba din yung design niya. Hindi ko lang alam kung ano tawag sa mga ganyang klaseng design. Pero ito, ayun yung pinaka-mirror. Bilog siya. Tapos may door dito sa shower area. Kaya hindi magiging messy. And ito po yung pinaka-itsura ng room. Tingnan nyo naman kung gaano kaluwang. Dito sa side na to, andito yung working area. May kettle na dyan. And also, ito naman, refrigerator to for sure. Ayan, may refrigerator, safety deposit box. Tapos, mayroong hanger dyan. And also, sabitan kapag kunyari, kailangan nyo. And mayroong smart TV. Ayan, LG. Malaki, hindi maliit. Plus, ito yung couch. May pa-couch dito na atake. And ito yung itsura ng bed. Tingnan nyo. Ayan po yung bed. Napaka-spacious. Good for 2 packs to. Tapos, dito yung switch. Pwede nyo na dito i-switch. Ayan. Tingnan nyo. Umilaw siya. So, atake siya dyan. So, mayroon din dyang telephone and saksakan. Ganito po yung itsura ng saksakan dito, ha. Ayan po, para makita nyo. Pero syempre, dapat mayroon kayong universal adapter na nadala na rin. So, yung bed niya, sakto lang, hindi super lambot. Okay? So, ganun yung, ano niya. Ano ito mga nakalagay dito? Special arrangements and so on. And also, meron sa ating, hininging security deposit na kapag check out natin, ika-cancel yon. So, 3,000 pesos in total yung bumawa sa GCash natin. Pero, yung binil sa atin is 500 HKD. Lalagay ko na lang dito yung conversion niya. So, sabi ko ganun sa front desk, is it okay to check out, kahit 1 PM? Kasi di ba guys, 4 AM na nga tayo dumatay. Sabi ganun, pinaka-latest daw na okay na pwede niya tayo mapagbigyan is 12:30. So, hanggang 12:30 PM tayo dito. So, matutulog tayo nun and lunch na lang tayo kakain tapos naka-ready na tayo dahil lilipat tayo sa isang hotel. So, again, i-explain ko sa inyo, itong unang hotel natin, maganda siya and mura siya, pero kasi ang nabook natin before pa is yung Park Hotel. Yung Park Hotel kasi, dapat, okay siyang i-book kapag sunod-sunod na magkakasunod ahead of time, pero kasi, tulad na sinabi ko sa inyo, yung 18-19 hindi ko na-book. Tapos nung tinignan ko yung price, mahal na yung date na travel date na yon
for that one. Kaya sabi ko, okay, maghahanap na lang ako ng malapit para kapag kalilipat tayo is hindi na hassle. Okay? Yun lang. Good morning, guys! It's already 12:30 p.m. Good afternoon na pala. So, mag-check out na tayo ngayon dito. Lilipat na tayo dun sa talagang hotel natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, extra lang tong hotel na to. And kumain na muna tayo ng brunch natin. Ito na tayo. Good morning, Hong Kong! Gusto ko wala akong boses, guys. Pagpasensyahan nyo na kasi galing tayo sa work trip. So, sigaw kami ng sigaw doon. So, ayan. Dito tayo kakain sa Tai Hing. Nakainan natin yan before. Pero syempre, since nasa Hong Kong tayo, Hong Kong style kind of food ang ating gagawin. Nakakainin. Okay. So, mukhang masarap to. Recommended lunch. Ayan. Parang ito. Masarap. Teka. Ay no, ang yummy nito oh. Lahat ng favorite natin. Andyan. Walang kasamang roast pork. No? Ito. Lahat kasama. Lunch set. 88 Hong Kong dollars. Pero mag-check pa rin tayo. Let's go. Hello, good for one? Thank you. Nag-check ako guys kung ano yung pwede natin kainin. So parang ito na lang para best of all worlds. Like all. So 88 Hong Kong dollars siya. So ito yung mga prices. Kapag gusto nyo kunyari ng roast pork lang, 75. Pag gusto nyo naman ng barbecue pork, 75 din. Supreme roast goose. 75 pala lahat. Ayan. So kapag naman yung roast whole goose leg, 128. And ito naman, triple selection lang, 83. Pero mas madaming chop. Kaya lang, mas gusto ko to para ma-experience natin lahat. Diba? Tapos, pagka magdadagdag ng set with special drink, which is milk tea plus $8. Tignan nyo yung kasama milk tea ng order natin. Nasa bowl siya. And merong ice. Ayan. This is our food, guys. Tignan nyo, ang dami. So, meron dito salted egg. Tapos, ito yung pinaka-pork. Ito yung pig knuckle. Tapos, ito yung parang sausage. Ito yung roast goose, I guess. And ito yung soy chicken siguro. Basta chicken yan. Ayan. Ito yung favorite natin, guys. And also this one, alala nyo, lagi ko yung sinasabi sa inyo. To be honest, guys, pagpasensyahan nyo na medyo hindi maganda yung pakiramdam natin today. Like, parang, alam yung pinipilit ko yung boses kong lumakas, pero hindi siya talagang malakas, ganyan. Kasi siguro talaga sa pagod sa mga nakaraang ganap natin. Ayan. So, let's eat. Crunchy. I like it. Guys, gusto ko to. This one. Sarap. So, mag-salted egg na muna tayo. Our favorite. Kain natin sa kanin. Teka, hindi nyo nakikita. Yum. Ito guys, yung lasa. Thank you so much. Ito guys, yung lasa ng sausage is medyo matigas siya ng slide. Yung gilid, pero okay na din. So kung yung sausage, ang re-rate natin sa kanya is 7.5 out of 10. Itong pork, 8.5. Ito na tayo sa roast goose. Wala. Yung roast goose guys nila 10 out of 10 sa atin. The best. Tapos na tayo kumain at ngayon nakuha na natin yung maleta natin. We're here now sa Attitude on Granville pa din. And papakita ko sa inyo guys, lilipat na tayo dito sa Park Hotel Hong Kong. So malapit lang siya, dito lang sa kabilang side. So ito talaga yung pinili natin para maglalakad na lang tayo. And 1:31 na, makakapag-check-in na rin tayo. Naglalakad na tayo guys, ngayon napunta dun sa Park Hotel. And sa kaloob-looban siya na side and walking distance lang siya. Ang lamig kayo dito sa Hong Kong actually, parang 16 degrees Celsius ngayon. We're finally here sa ating hotel, ang Park Hotel. Now, let's do a quick room tour. At bago po yan, ito pong room natin ay isang superior room. Good for 2 packs, pero kung may kasama kayong bata or baby, ganyan, or kid nyo, is pwede nyo na din isama dito sa room. So, superior room sa Park Hotel, pwede nyo makuha for as low as 8,000 pesos per night. So ito pong hotel na to ay mid-level po ito na hotel, hindi siya budget hotel at hindi din siya luxury hotel. Okay? So this one perfect to sa mga taong merong may budget ng kaunti and also kapag ka-family, kapag ka gusto niyo convenient, maganda yung paligid and also merong konting lakad away lang sa train station which is ang East Chim Sha Tsui MTR Station. At meron din tong malapit na bus
stop, okay? So ngayon, let's go. Ito po ang ating room. So pagpasok, makikita nyo na agad itong mismong full-length mirror na yan. At dito naman sa side na to, andito po ang safety deposit box at meron diyang pa hair blower. Ito naman sa cabinet naman na to, makikita po dito ang, ayan, meron diyang bathrobe at may pachinelas. Tapos dito sa side na to ay meron ditong pa extra pillow, 'di ba? So, meron diyang plancha, pero ginamit ko na kasi kahapon. Papakita ko sa inyo. And ito yung pinaka-toilet. Ang ganda ng toilet niya, to be honest, because of spacious. Okay? So, ito siya. Kung makikita nyo, yung sink, napakalawak, may extra space dito. Dito natin nilalagay toiletries natin. So, nakasabog yan dyan. Ganyan. And meron na din ganyan mga extra tissue. And this one, nabubuksan to. Ayan. So, di ba, ang liwanag, if ever, kung magme-makeup kayo, mag-aayos kayo ng buhok nyo, ng mukha nyo, pwede nyo makita ng buong buo. Okay, tapos dito, meron pa ditong extra na saksakan. And ito, nakikita nyo to. Nagsampay kasi ako kagabi. Hindi ko pala natanggal. And this one, tignan nyo guys, meron ditong door, yung shower area. Kaya naman super enclosed siya. Hindi magiging messy kapag may tubig dyan. Kasi usually malaking factor itong ganito eh. May friend ako na kapag walang ganyan, hindi niya binubok yung hotel. Kasi ayaw niya may tubig. And tignan nyo naman, meron din po tayong bathtub dito. So, gagamitin natin yan later. Ano yan, may pa body wash and conditioner. So, tinry na natin yung mainit na tubig dyan. Mainit talaga, like super init. And, ayan, meron pa towel. This one. Tapos, ayan. Okay? And meron pa telephone. So, di ba, ang spacious. Hindi kayo masisikipan dito kapag magpupunta kayo here. Lalo na kapag kunyari may kasama kayong kid, pwede niyo siyang pag-swimmingin dyan. Ganong level, okay? So, dito na tayo sa side naman na to. Ito po, merong luggage rack. So, andyan yung luggage natin. And nakabukas na siya. Tinakpan lang natin. So, kapag ka medium and large size yung luggage nyo, pag medium kasya dyan, kapag ka large, hindi. And dito po sa side na to, andito po ang ating plancha na ginamit natin. And ayan na siya. So, kapag ka kunyari kayo ay dito mag-check-in, kasama na yun sa room. Hindi na kayo need pang mag-request. Okay? So, ito po yung bed. Napakaluwang ng bed. So, good for 2 packs. Actually, kasya talaga yung 3 dito. Oh. Ang laki. Ang luwang. Super. 'Di ba? Tapos, dito naman sa gilid ay meron ditong socket and also mga switch. So, ayan. May pailaw dyan. Ayan. Dito sa side na to, meron din ditong switch. Oh, nasa taas. Kaya super sagana talaga. Tapos, ito po, meron dyang pa floor lamp. Tapos, pa upuan. Also, may pa table. Working area. So, dito sa working area, andyan na yung coffee. Andyan na rin yung electric kettle. Tapos, meron din naman ditong pasaksakan. Ganyan. Tapos, meron silang pinoprovide na pitchel kasi meron ditong refillable area sa side dyan. May pa tissue and also, this one, di pa natin ito nagagamit. Disinfectant. And ayan, may pa TV din. Diba? Also, this one. Ito po ay ang refrigerator. Tanan! Yan ang refrigerator. Tapos, meron silang ganito. Which is ang electric tuloy. Ito ay coffee maker. So, kapag gusto nyo, ayan, meron dyan mga coffee capsules, di ba? Tapos ito, special shoutout lang kay Ate Christine sa Singapore. Actually, wala na tong laman. Ano na lang to, iba na yung laman niya sa loob. Pero, dinala ko pa rin siya para pasalamatan ka dito sa vlog. Maraming salamat. So, viewer natin si Ate Christine sa Singapore. Nag-work siya sa airport. Nakita niya tayo, then binigyan tayo nito. Thank you so much from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa pag-alala at sa pag-care at pag-watch na din. Thank you! So yan guys, super spacious ng hotel natin. Again, for 8,000 pesos, makukuha nyo to for as low as, depende yan kasi sa travel date. For sure, mas mahal yon kapag kunyari Pasko, Valentine's Day siguro, and also yung mga holidays, okay? Pero tingnan nyo naman to, maganda po ang view dito. May view kayo makikita, kaya lang ginagawa yung harap lang so far. So ito, tingnan nyo. Tanan! Merong malaking view dito din. Ayan o. Diba? Actually, magagabi na. So, yun po. We're back na here ngayon sa ating hotel room. And before we end this vlog, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung parang pinaka-proseso na nangyari sa atin. Though hindi from naiya kasi galing nga tayo ng Bangkok. And nagkanda-delay tayo kaya nakarating tayo dito sa Hong Kong ng madaling araw. So, ang i-share ko sa inyo is number 1, kung ano yung mga other options. Pinakita ko na kanina and yung experience natin ngayon na sasabihin ko. To be honest, sasabihin ko siya na medyo, tawag doon, hindi siya convenient yung ginawa natin dito sa vlog na to kung makikita nyo. But, yun yung budgeted version. So, paano ko nasabi hindi siya convenient? Kasi parang, siguro dala din ng kapaguran natin sa travel from there sa Bangkok, sa delay,
sa pag-change ng aircraft. Siguro kaya ko ito nararamdaman. And I think valid siya din naman. And kapag kunyari kayo, baka pagka kunyari hindi kayo na-delay, hindi nyo din ito maramdaman at meron kayong enough rest. So, ang nangyari kasi is, di ba, na-delay nga tayo. Pagdating natin dito, wala nang mga operations, yung airport train express, yung normal na buses, ganyan. So, 3 lang yung options. Either mag-ride ng taxi, mag-Uber, or magpa-private transfer, at yung ginawa natin, which is yung night buses. Yung night buses, guys, yung sinakyan natin ng N21, ang daming stop. Like, literally. So, ang nangyari, ang taga-taga, nakailang gising na ako, ganyan, nakailang ganon. So, basically, parang 1 hour and 30 minutes, parang ganon yung biyahe. Kasi, syempre, parang tama nga naman, gabing bus siya, limited lang yung choices. So, yung limited na choices na yon is madaming stops. So, ang tagal-tagal ng mismong biyahe, kaya nakarating tayo dito after 1.5 hour and pagod-pagod na tayo. Ganun ang nangyari. Doon sa una nating hotel, which is sa Attitude on Granville. And yun siya. Pwede siya if ever kung nagtitipid kayo kasi almost 24 Hong Kong dollars yung ginastos natin doon. So, tipid talaga siya. Pero kapag gusto nyo mag-Uber, nung chinek ko, 1,700 pesos yung magagastos nyo. So, you need to pick na lang sa dalawa. Kung kayo ay may extra budget, meron kayong nakalaang pondo for this trip, or for your trip rather, is mag-Uber na lang kayo. Yun na lang ang maire-recommend ko. Mag-Uber kayo, or mag-book kayo ng private airport transfer sa Klook, or kahit saan pa man yan. Okay? Kayo bahala. Yung dalawang option na yun yung kunin nyo. Pero kung kayo naman ay may full energy kayo, at ang budget nyo ay gusto nyo magtipid, yung night buses ang option for you. So, ang share ko naman sa inyo is yung feedback natin or yung honest review natin doon sa dalawang hotel. Number 1 is yung Attitude on Granville. Okay siya, maganda yung location, the best 10 out of 10. Lahat the best except 1. Ano, Ivan, yung except 1 na yan? Yung wifi, guys, super hina ng wifi doon sa Attitude on Granville. Ang ganda niya, perfect na siya talaga eh. So, parang, maibibigay ko sa kanya 8 out of 10 kasi ang laki talaga, ang lala, guys. Like, hindi ako nakakonect sa wifi, ganung level. Buti na lang, 5G yung data natin, so mabilis din at meron pa rin tayo mga pang-upload, ganyan. Pero kung sakali kayo, nakapacket wifi lang kayo or limited lang, may capping yung data nyo, tapos aasa lang kayo sa hotel wifi, hindi po reliable yung hotel wifi doon sa Attitude on Granville sa experience natin. So, yun lang naman ang comment ko doon. Maganda siya, mura siya, ganyan. And good for family din siya kasi kunyari, dalawa kayong mag-asawa o dalawa kayong magkapatid tapos may isang maliit. So, pwede nyo isama na doon. Actually, malaking bed eh. Parang kasya 3. Pero, syempre, dalawang packs lang yung talagang legal na pwede doon. Ganyan, okay? Yung mga kids lang usually pinapayagan ng mga hotel. So, doon, merong 500 Hong Kong dollar na security deposit. So, dito naman, sa pagstay naman natin dito sa Park Hotel, isang binayaran natin, ilalagay ko dito sa screen. Check ko na lang ulit. And also, nagbayad tayo ng tax. So, doon sa Attitude on Granville, hindi tayo nagbayad ng tax, pero nagbayad tayo ng security deposit. Dito naman sa Park Hotel, hindi tayo nagbayad ng security deposit, pero nagbayad tayo ng tax, which is 75 Hong Kong dollars naman yung binayaran natin dito. And cash, yung ginamit nating pambayad. Tumatanggap sila ng cash, tumatanggap din sila ng credit card, at tumatanggap din sila ng debit card. So sabi ko ganun, okay, para maggastos ko na yung cash natin, nag-cash na lang tayo. And maganda din location, magkatabi lang yung dalawang hotel na yon. Though itong Park Hotel is lalakad kayo ng onte, yung main entrance is papasok pa kayo. Parang hindi siya along the highway. Like, papasok kayo ng bahagya. Doon sa pinakita ko sa inyo na nalikuan natin nung naglalakad tayo. And merong likod na pinto. Doon naman yung medyo city vibe. Andun yung Best 360. Merong katabing 7-Eleven. At napakadami. Malapit siya sa area nung Damira, ganyan. So, as area lang yun na yun, okay? Search nyo na lang kung ano yung location nitong Park Hotel na to. So, between the two, kung papipiliin ako kung ano i-recommend ko sa inyo, yung Park Hotel, which is ito. Maganda siya. Perfect yung service niya for me, okay? Again, yung mga links naman na yan, kung gusto nyo i-book, ilalagay ko dyan sa description, okay? So, yun lang po muna ang ating sasabihin dito kasi midnight arrival guide lang naman ito. Abangan nyo po ang mga susunod nating vlog dito sa Hong Kong at meron din tayong day trip papuntang Macau. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil 87,000 subs na tayo! Maraming salamat at mag-follow din kayo sa mga ibang social media platforms natin. Lalagay dito sa screen. Ayan. So again, Ivan Negus po. So, yun lang. Thanks!